What's up mga sir? Ayan, Saturday morning. Ayan, aalis tayo. May pupuntahan tayo saglit. Ngayon, share ko lang sa inyo mga sir, kasi marami nagme-message sa atin. Okay daw ba bumili ng KTM ngayon? Sasagutin natin yan sa ating pagdadrive mamaya, pag-ride, para maliwanagan kayo, no? Kasi yung iba natatakot bumili ng KTM. So ito, tara, let's! Yan. Marami nagme-message sa akin mga sir, na dun sa mga post natin nagtatanong, okay daw ba bumili ng KTM ngayon? Siyempre naintindihan natin sila, maraming ganap sa KTM di ba? May financial sila problems, so hindi pa stable gaano yung company. In short guys, magulo pa yung KTM ngayon. So naiintindihan natin sila kung bakit natatakot silang bumili. Actually kahit ako, kung bago lang akong bibili, siyempre mapapaisip ako kahit papaano, di ba? Ito lang ang masasabi natin dyan, sir. Si KTM ngayon is hindi na yung dating KTM na kilala natin, no? Bakit? Kasi iba na yung totally yung management nila. Dati ang may-ari si KTM AG, si KTM Europe in short. Siya naman talaga yung mother, siya yung major. Nalugi sila, di ba? So ngayon, sinave sila ni Bajaj. Nag-donate si Bajaj ng 800 million total euro. Grabe, no? At ngayon, yung stock, dahil nag-donate siya ng 800 million euro to save KTM, ano kapalit nun? Na yun, legit na to guys. Ano kapalit nun? Siya na si Bajaj na 75% owner. O may 75% stock na siya. So ano ibig sabihin ng 75% stock? Ibig sabihin, halos ikaw na yung may-ari ng KTM. Kasi 75% sa'yo di ba? So ibig sabihin nun, ikaw na yung major decision maker ng KTM, hindi na si KTM AG. So nabaliktad na yung yung sitwasyon. Dati si KTM AG yung major decision maker, siya na susunod. Si Bajaj partner lang. So sila yung gumagawa ng mga 390 at 200 na mga model ng KTM. 200 Duke, 200 RC, 390 Duke, 390 RC. So sila yung nagmamanufacture nun, kasi yun ang gusto ni KTM AG, KTM Europe, na yun lang yung i-manufacture nila. Siya masusunod siya major owner. So ngayon nabaliktad, si Bajaj na yung 75% owner. Grabe. So siya na yung magde-decide. So tingin nyo, 75% Duke 200 at Duke 390 lang ang gagawin mo? Hindi, di ba? So unti-unti na yan, unti-unti yan binabago ni Bajaj. Siyempre ngayon hindi pa natin mararamdaman yan. Siyempre transition yan Nag-file na siya sa India ng stock. Makikita nyo sa news, nasa news yun na final niya na siya na 75% owner ng KTM. So legit na yun. So ibig sabihin, unti-unti na nilang tinatransition yung ownership kay Bajaj.
yung 75% na yun. So marami magbabago. So syempre hindi naman papayag si Bajaj na kung ano yung desisyon dati, ayun pa rin ngayon. So iibahin niya lahat yan, pati yung paggawa ng KTM, babaguhin niya lahat yan. Hindi na 390 at hindi lang 200 ang ima-manufacture niya. Malamang sa kanya na halos lahat. Siyempre magte-train sila. Tuturuan sila nung KTM AG kung paano maggawa ng matataas na CC. And then unti-unti na yon. Pagka na-train na sila, gagawa na rin sila ng matataas na CC. Yung kasi yung naging problema dati, mga sir, yun yung naging problema ni KTM eh. Nung maganda yung marketing ni KTM dati. Nung si KTM AG pa may-ari, tsaka si Ayala, di ba, isa yung nagdi-distribute dito. Maganda yung marketing nila, pero doon sila nasira sa after sales. Kasi mahirap makuha yung parts. Sa mga 200 Duke, 390 Duke, yung mga 390 RC ganyan, 200 390 madali kasi si Bajaj gumagawa eh. Ang mga nahirapan na sa after sales, yung mga matataas ang CC, yung mga bumili ng KTM 790, 690, yung mga 890, yun yung mga nahirapan bumili makakuha ng mga parts. So pag may nasisira sa kanila, ang tagal bago dumating. So sila yung nagka-problema kasi lahat yun ginagawa sa Europe, papadala pa dito, di ba? Kasi 390 lang ang ginagawa ni Ayala dito eh. 390 tsaka 200 eh, di ba? Tsaka sa India 390, 200. So walang gumagawa dito ng matataas na CC. So ngayon dahil si Bajaj na yung may-ari, lahat yan gagawin dito for sure. Malamang almost all ng model ng KTM dito. Siguro yung mga gagawin lang sa Europe, yung mga Super Duke siguro, yung mga 1290, yan, 1390. Yun na lang ang maiiwan siguro sa kanila. Baka ang maiiwan na lang kay KTM AG yung mga 1290, 1390 Super Duke. Yan. Super Adventure siguro yun na lang ang matitira sa kanila. Yung the rest, yung mga 990 below, baka si Bajaj na gumawa niyan. Kasi siya na yung major eh. Dapat siya yung mas marami. Di ba? Na ginagawa. 75% guys. Di biro yun ha. Halos ikaw na may-ari nun. Grabe oh. Sabado yan. Okay. So kaya guys, ngayon ang pinakamagandang time bumili ng KTM. So ngayon, ito na yung pinakamagandang time bumili ng KTM compared sa dati. Nung si KTM AG pa ang major owner. Kasi si Bajaj na yung major owner eh. So anytime na ang major owner eh kapwa natin Asian at alam mong stable, si Bajaj kasi is third biggest motorcycle manufacturer sa buong mundo. Buong mundo yun ha, third siya. So kita mo, in good hands si KTM kasi siya yung owner eh. Si KTM AG hindi naman ganun kalaking company siya eh. Kaya minsan struggle siya eh. Si Bajaj hindi mag-struggle yan kasi mayaman si Bajaj, third biggest yan eh. So maganda yung future ni KTM kasi ang may-ari na ng KTM is yung pangatlo sa pinaka malaking motorcycle dealer manufacturer sa buong mundo. Isipin mo yun. So KTM is in good hands na ngayon si Bajaj na owner. Kaya wag na kayong matakot
maaari ngayon hindi pa natin mararamdaman kasi unti-unting nagta-transition. Pero next year yan, 2026, mararamdaman niya natin. Tingnan mo, unti-unti si KTM na bigla na lang dadami yung mga dealership. Makikita nyo si KTM kung saan-saan na meron, di ba? Bajaj eh. Kaya yung mga nag-iisip na natatakot bumili, noon oo, pero ngayon hindi na dapat. Kasi stable na si KTM the next coming years. Dahil lang bumili sa kanya ay isang mayamang manufacturer, dealer. Yung Bajaj, kalibel yan ng mga Japanese eh. Honda, pagdating sa mga sa yaman at sa dami ng ginagawang motor. Yan ang mga kalibel nila Honda eh. Sila Bajaj. Si Honda syempre yung number 1 na maker. Pangalawa yata si Yamaha. Hindi, pangalawa Indian din. Nakalimutan ko kung ano, kung sinong Indian. Pangatlo si Bajaj. Isipin mo yun. Di ba? Pang-apat si Yamaha sa biggest. Yun lang mga sir. So, sa mga gustong bumili dyan, magiging unti-unti yan, magiging stable na si KTM. So, hanggang dito na lang mga sir. Like and subscribe para dumami pa yung mga subscribers natin. Happy weekend sa lahat. See you next vlog. Peace out.